Magandang araw sa iyo. Ngayon, himayin natin itong isang medyo partikular na paraan ng pag-share ng kwento ng faith, ano? Galing to sa isang training video sa YouTube. 1 Minute Witness, yun yung tawag. Galing sa Great Commission Alliance Media. So, ang mission natin, tingnan natin tong structure nila. 5 hakbang daw para maikwento mo yung testimony mo in like 1 minute lang. Ang bilis, no? Tara, simulan na natin. Oo, tama. Isa siyang training tool talaga ginawa para mas madali, mas direksyo yung pagkwento ng personal na experience sa pananampalataya. Tsaka binanggit din nila yung context galing sa Matthew 9 verses 36 to 38, yung tungkol sa masaganang anihin pero kakakaunti ang manggagawa. So parang yun yung rason kung bakit tinuturo nila tong method na to, para mas maraming makagawa. Okay. Gets ko. Makes sense. So, ito na yung 5 steps. Sabi nila, madaling tandaan daw gamit lang yung mga daliri. Okay. Una, pahintulot. Permission. 2 beses ka daw hihingi ng permiso dito. Una, magtatanong ka muna ng general question. Parang, ano ba yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Ganon. Tapos, importante raw, makinig ka muna. After nun, saka ka hihingi ulit ng permiso. Pwede ko bang i-share sa'yo yung sakin naman? Sabi nila kasing simple lang daw ng pagtanong ng oras ng tren. Parang ang gaan lang, no? Oo, pero fundamental yan eh. Hindi lang sa faith sharing, pero sa communication in general, di ba? Respeto yan eh. Hindi yung basta ka na lang mag-offload. Ini-invite mo muna siya sa usapan, nagbibuild ka ng rapport, kumbaga. Interesting point. Okay, next step. Pangalawa, BC. Yung before Christ o bago dumating si Kristo. Dito, kailangan mong i-describe yung buhay mo bago ka nagkaroon ng pananampalataya. Pero ito yung catch. 3 salita lang daw dapat. Example nila, takot, lungkot, pagdududa. Tsaka nilinaw nila, dapat daw about sa makasalanang disposisyon na nagbago. Hindi yung parang, dati mahirap, ngayon mayaman. Mas deep dapat. 3 salita lang, parang ang hirap nun isiksik, ano? Yun yung lakas niya eh. Sa tingin ko, pinipilit ka talagang mag-isip, mag-distill, tapos yung 3 salitang yon usually negative, nagsiset sila ng malinaw na baseline. Mas kitang-hita yung contrast mamaya sa AD. Mas madaling matandaan. Okay. Malinaw. Sige, ikatlo. TP, turning point. Ito na yung mismong kwento. Paano ka nag-transition? Kailangan daw maikli lang din. Simulan mo raw sa at isang araw or something similar. Tapos dito mo isisingit yung core message ng gospel according sa source nila. Si Jesus namatay para sa kasalanan, nabuhay ulit, tsaka kailangan siyang pagkatiwala as Lord. Strategic yan, ano? Kasi nasa gitna mismo ng personal story mo yung pinakadoktrina nila. Kahit daw maputol yung usapan after niyan, at least na-i-share mo na yung essential info. Parang naka-embed na siya doon sa narrative mo. Gets ko. Smart nga. Okay, pang-4. AD, Anno Domini, or Taon ng Panginoon. Ito naman yung life after the turning point. Ang galing ng suggestion nila, dapat daw gumamit ka ulit ng 3 salita. Pero this time, kasalungat nung sa BC mo. So kung dati, takot, lungkot, pagdududa, ngayon pwedeng tapang, saya, kumpiyansa, ganon. Ito raw yung chance mo na i-highlight yung positive change. Binanggit pa nga nila yung Mark 5, yung sabihin mo raw yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Oo. Dito yung yung classic na technique, yung antithesis, pagtatapat ng magkasalungat. Yung direktang contrast ng BC at AD words, pinapalakas niya yung dating nung pagbabago. Mas dramatic, mas memorable yung transformation. Tama. Tapos, last step sa kwento mismo, yung pang-5, buod, or yung kung hindi ko nakilala si Jesus, part. Maikli lang din daw to. Sasabihin mo lang kung ano sana yung buhay mo kung walang nangyaring turning point. Pwede mong i-connect pabalik dun sa BC mo, parang final impact. Opo, parang closer yon nung kwento mo. Nire-reiterate mo lang yung significance ng turning point. Sinasara mo yung loop na sinimulan mo sa BC. Okay, so tapos na yung 5 steps ng kwento. Pero teka, meron pa pala. May isa pang paghingi ng permission after.
Tatanungin mo raw yung kausap mo, gusto mo bang nalaman kung paano pwedeng baguhin ni Jesus ang buhay mo? Parang call to action. Pag oo daw, saka mo ipapaliwanag yung ABCs nila. Admit, believe, confess, para mas detalyado na. Pero kung hindi naman daw, okay lang din. Kasi at least na-share mo na yung summary ng gospel dun sa turning point part kanina. Kitang-kita mo yung buong flow, di ba? Permission muna, tapos kwento na may naka-embed na message, tapos offer ng next step. Pero laging may respect sa decision ng kausap. Parang mini funnel siya, pero may mga exit points lagi, hindi pilitan. So, yun pala yun. Recap lang natin mabilis. Pahintulot, BC, before Christ, TP, turning point, AD, Anno Domini, at yung buod kung hindi nakilala si Jesus. Yan yung 5 steps ng 1-minute witness, isang naka-structured na technique para sa mabilisang sharing ng testimony based nga dun sa source natin. At kung ilalagay natin sa wider context, pinipresenta talaga siya as a practical tool for evangelism. Dinisenyo para madaling matutunan, madaling i-replicate at magamit anywhere. May example pa nga sila na sa grocery daw nakausap, tapos nagamit agad doon. So, ang goal talaga is magbigay ng simple, repeatable method para sa, kumbaga, mass use ng mga followers. Interesting talaga yung pagka-structure niya. So, ito yung iwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kapag meron tayong ganitong mga structured approach sa faith sharing man o sa ibang bagay, ano kaya nagiging effect nito sa communication? Yung mga komplikadong personal experiences natin, pag hinimay at sineksik natin sa mga simpleng formula o narrative na ganito, may nawawala ba? O baka naman may nadadagdag na linaw? Anong sa tingin mo?